Napansin ba ninyo mga kaibigan na tahimik yung mga oposisyong senador ngayon? Simula nung i-file ang kaso, maglabas ng warrant of arrest, sumurrender at naaresto si dating senador Bong Revilla at kanyang kasamahan. Ano, natakot kaya sila? Nawala na yung kailang drama na parang laging nagtatalumpati at hugas kamay, denial? Ngayon tahimik na tahimik, nakakabingi ang katahimikan sa kanila. Ang tinutukoy ko, sina Senador Chis Escudero, dating Senate President, Senador Joel Villanueva, Senador Jinggoy Estrada, maging yung kanilang minority leader na maingay na si Peter Alan Cayetano. Tahimik sila ngayon. Siguro na-realize nila, hindi nagbibiro. Tinuluyan yung kakampi, tinuluyan yung kaalyado na si Bong Revilla ng administrasyon. Alam nilang sila ang susunod. Malamang na-realize na nila na seryoso ang Marcos administration. Dahil yung pagpapakulong kay Bong Revilla na kaalyado, malaki at matindi po ang message noon. Bakit ko dinidiin at inuulit-ulit ko na kaalyado? Si Bong Revilla, kandidato ng alyansa para sa pagbabago noong nakaraang eleksyon ng Mayo. Kasama yan sa 12 iniendorso ni Pangulong Marcos. At ikinampanya. Pero hindi nanalo, talo talaga. Pero sumabit sa scam ng flood control. Kinasuhan, pinaimbestigahan, kinasuhan, nagkaroon ng warrant of arrest, court order, inaresto. Nag-surrender pero inaresto na rin. Kasi ganun eh. Kahit mag-surrender ka, pag binasahan ka ng Miranda rights at isinab yung warrant of arrest, arrested yan. Yan ang proseso. So, posible na yung laging press conference, statement sa media nitong mga senador na nabanggit ko, na puro denial, hugas kamay, may mga banta pa nga kuminsan, ngayon nawala na. Pagpasok ng bagong taon, wala na tayong narinig na paghuhugas kamay, pagdidinay, at kung ano-ano sinasabi na sila'y walang kinalaman. Lalo na itong si Villanueva, tuwing magsasalita ito sa hearing, sa media, sa plenaryo, lagi siya'y napakalinis. Siya daw ay makadiyos, makatao, at hindi daw siya involved sa graft in corruption, kailanman. Pero nung magkantahan na at si pinanindigan na ng mga district engineer na kaibigan niya, ang pagkakasangkot niya. At higit sa lahat, sabi ng Department of Justice at ICI, 3 na malversation case ang ipapile kay Villanueva at Estrada. Lalo silang natahimik. Walang magagawa yung madrama, matalamhangang magsalita na si Alan Peter Cayetano. Di ba tuwing magsasalita yun, parang akala mo napakagaling. Akala mo alam niya ang lahat. Wala siya ngayong magagawa kahit siya yung minority leader. Kasi umuusod na yung totoong rule of law. Ebidensya ang pagbabasihan. Hindi ka partido. Hindi ka mag-anak. Si Bong Revilla hindi lang ho kapartido eh. Kumpare pa nga yan dahil inaanak ni Pangulong Marcos sa kasal. Yung anak ni Bong Revilla nung ipakasal ito noong 2022 before election. Nandun sa Cavite ginawa yun. So, walang magawa ang Pangulo. Sabi ng Pangulo, wala tayong magagawa dyan. Ang batas ang mangingibabaw. May probable cause, may warrant of arrest, mayroong court order, kaya dapat hulihin. Ayun, nakakulong na si Bong Revilla ngayon. Kaya siguro, kaya tahimik itong sina Escudero, Villanueva, Estrada, kasi alam nilang sila ay susunod. Dahil hindi nila nakumbinsi doon sa kanilang kadalasang ginagawang pagdidinay at paghuhugas kamay nung nakaraang taon sa harap ng media at publiko. Hindi naniwala doon ang ICI, Department of Justice, Department of Public Works and Highway, at mga investigasyon, ebidensya ang pinaghahawakan. Lalo na yung mga nag-akusa kay Estrada, Villanueva at Escudero, ngayon ay state witness na sina Undersecretary Bernardo at District Engineer Alcantara. Yun po yung mga nag-akusa at nag-deliver ng pera galing sa mga kontraktor. Napakabigat na paratang, ebidensya at testigo ng dalawang yon against
opposition senador. Manahimik kayo talaga. Harapin na lang nyo ang inyong kaso. Mag-concentrate na lang kayo harapin na inyong kaso dahil hindi na kayo makakaiwas dito. 3 malversation o public fund ang binubuong kaso laban sa inyo. Lahat yan non-bailable offense. Buti nga malversation of public fund. Pagka nasingitan pa at nakita nila ang plunder law, pandarambong case, plunder, mas mabigat pa yan. Good luck sa inyo. At magandang balita ito para sa mga Pilipinong biktima. Silang may-ari ng pera sa graft and korupsyong inabuso ng mga corrupt government official. Samantala, meron daw hong epekto sa business ang impeachment. Abay, totoo yan. Lalo na Pangulong Marcos ho yan, presidente yan. Kahit sinong presidente, pagka mayroong impeachment, nagdududa dyan ang mga negosyante kung magiging matatag ba ang kanilang business at seguridad. Kasi dalawa lang naman ang priority ng business community, foreign and local. Matatag na gobyerno at mayroong seguridad ang kanilang negosyo. Pag nawala yung seguridad at nawala yung pag-asang matatag ang gobyerno, meron talagang epekto. Pero don't panic. Alam naman ng mga foreign investor at local na mga negosyante na yan ay parte ng demokrasya at saligang batas sa Pilipinas. At alam din nila siguro na hindi matibay ang mga ebidensya na matanggal si Pangulong Marcos dahil yung ebidensyang pagkaka-aresto daw kay Duterte ng ICC, yung di umano'y adik ang Pangulo o di umano'y corrupt ang Pangulo, lahat yan ay paratang lang. Walang dokumento. Kung may dokumento man yung pag-aresto, dahil yun ay court order, base yun sa batas, international court, hindi yun bawal. Yung adik, walang dokumento, bintang lang yan. Yung korupsyon, wala rin sapat na dokumento na may kinalaman ng Pangulo. Yung mga district engineer, contractor at ibang politiko, ang meron dokumento kasi may kontrata. Pero ang Pangulo wala. Kaya alam nila yan. Okay? Yan po ang nangyayari. Kaya, malamang kahit na nababahala, pero kumpiyansa pa rin ang business community. Dito sa impeachment na ito, malulusutan ng Pangulo. Hindi lang pwedeng tanggihan kasi yan ay parte ng proseso na rirespeto ng gobyerno under President Marcos kasi from day 1 until now at hanggang sa matapos ang kanyang term sa 2028, rule of law ang paiiralin. Walang personalan, walang harassment, walang paglabag sa karapatang pantao. Kaya matatag ang pagtitiwala ng foreign investor, turista, kapitalista, at mga counterpart ni Pangulong Marcos. Yan ang totoo. Please like and share for information at education ang ating mga pinag-uusapan dito. Opinion, may pinanguhugutan.